Sa isang bayan na napapaligiran ng malalawak na bukirin at matatayog na punong kahoy, may isang matandang mansyon na kinatatakutan ng karamihan. Nakapwesto ito sa ibabaw ng isang mababang burol, tila nagmamasid sa buong pamayanan sa loob ng maraming taon. Ang may-ari ng mansyon ay si Don Severino Villacorta, isang napakayamang negosyante na kilala sa iba't ibang lalawigan. Marami siyang lupain, palaisdaan at mga sakahan. Dahil sa kanyang yaman, maraming tao ang humahanga sa kanya. Ngunit sa likod ng marangyang pangalan nito ay may mga bulong-bulungan na matagal nang kumakalat sa bayan. May mga nawawalang manggagawa, may mga hayop na natatagpo ang walang dugo, at may mga taong nagsasabing nakakita sila ng malaking nilalang na gumagala sa paligid ng mansyon tuwing hating gabi. Ngunit walang sino man ang may sapat na lakas ng loob upang magsalita ng hayagan laban kay Don Severino. Takot ang lahat. Lahat maliban sa isang tao. Ang kanyang pangalan ay Rodolfo. Si Rodolfo ay isang kilalang manunugis ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Hindi siya sikat sa mga bayan. Hindi rin siya naghahanap ng papuri o gantimpala. Mas pinili niyang mamuhay bilang isang karaniwang tao habang lihim na nilalabanan ang mga masasamang nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao. Matangkad siya, matipuno, at may matang tila laging nagmamasid sa bawat kilos ng kanyang paligid. Hindi siya pala salita ngunit matalas ang isip. Mayroon din siyang isang pambihirang anting-anting, isang lumang medalyon na minanapan niya sa kanyang lolo. Ayon sa alamat ng kanilang angkan, ang medalyong iyon ay ginawa ng isang ermitanyong may pambihirang kapangyarihan mahigit 100 taon na ang nakararaan. Hindi ito nagbibigay ng kayamanan, hindi rin ito nagpapalipad o nagpapalakas ng labis. Ngunit kaya nitong ihayag ang tunay na anyo ng mga nilalang na nagtatago sa balat ng tao. Maraming beses nang nailigtas ng anting-anting na iyon ang kanyang buhay. Isang maulang hapon, dumating si Rodolfo sa bayan ng San Gerardo. Nakasuot siya ng simpleng damit pangbukid at may dalang maliit na bag na tila pag-aari lamang ng isang karaniwang manggagawa. Pagdating niya sa plaza ay agad siyang dumiretso sa isang maliit na karinderya. Tahimik siyang umupo sa isang sulok. Habang kumakain, pinakikinggan niya ang usapan ng mga tao. "Hindi na naman umuwi si Nardo," sabi ng isang matandang lalaki. "Nagtatrabaho raw sa mansyon ni Don Severino yon, hindi ba?" tanong ng isa. "Oo, pang-4 na nawawala na ngayong taon." Napailing ang isa pang lalaki. "Mas mabuting huwag ng pag-usapan." Tumahimik ang kanilang mesa. Kitang-kita ni Rodolfo ang takot sa kanilang mga mukha. Pagkatapos kumain ay nilapitan niya ang may-ari ng karinderya. "Magandang hapon po." Napatingin sa kanya ang matandang babae. "Ano iyon, iho?" "Naghahanap po ako ng trabaho." "Taga saan ka ba?" "Malayo pa po." Napansin ng babae na tila may kakaibang kumpiyansa ang binata. Kung tutuusin ay mukha itong sanay sa mabibigat na gawain. "Nako, kung trabaho lang marami sa mansyon ni Don Severino." Bahagyang ngumiti si Rodolfo. "Iyon nga po ang balak kong puntahan." Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Para bang gusto niyang magsalita, ngunit pinigilan ang sarili. "Ikaw ang bahala." "May problema po ba roon?" Matagal bago sumagot ang babae. "Wala akong sinabi." Tumango si Rodolfo. Sapat na iyon para lalo siyang maghinala. Kinagabihan ay nagtungo siya sa isang murang tuluyan sa gilid ng bayan. Doon niya inilabas ang kanyang medalyon. Ipinatong niya ito sa mesa. Unti-unting kumislap ang lumang pilak. Tumingin siya sa maliit na bintana. Sa malayo ay tanaw ang mansyon ni Don Severino. Kahit mula sa ganoong kalayuan ay tila may mabigat na presensyang nakapalibot dito. Parang may isang bagay na nagmamasid. Isang bagay na hindi tao. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa mansyon. Napakalawak ng lupain. May mga manggagawang nagbubungkal ng lupa, may mga nag-aalaga ng baka, may mga naglilinis ng bakuran. Lahat ay abalang-abala. Sa unang tingin ay tila normal lamang ang lahat. Ngunit alam ni Rodolfo na ang mga tunay na halimaw ay bihirang magpakita ng kanilang mga sungay sa liwanag ng araw.
Pagdating niya sa malaking tarangkahan ay hinarang siya ng bantay. "Ano ang kailangan mo?" "Naghahanap ako ng trabaho." Sinuri siya ng bantay mula ulo hanggang paa. "May karanasan ka ba sa bukid?" "Simula pagkabata." Ilang sandali siyang pinagmasdan ng bantay bago tumango. "Sumama ka." Dinala siya nito sa opisina ng katiwala ng mansyon. Ang katiwala ay isang lalaking payat at tila laging kulang sa tulog. "Anong pangalan mo?" "Rodolfo." "Marunong ka bang magtrabaho ng mabigat?" "Opo." "Magkano ang hinihingi mong sahod?" "Kahit karaniwan lamang." Napataas ang kilay ng katiwala. Kadalasan ay mataas ang hinihingi ng mga bagong manggagawa. Ngunit ang binatang nasa harapan niya ay tila walang pakialam sa pera. Makalipas ang ilang sandali ay pumayag ito. "Tanggap ka." Ganoon kadali. Parang matagal na silang naghahanap ng bagong tao. Lalong lumalim ang hinala ni Rodolfo. Sa mga sumunod na araw ay tahimik siyang nagtrabaho. Nakisalamuha siya sa ibang manggagawa. Unti-unti niyang nakilala ang kanilang kalagayan. Napansin niyang maraming tao roon ang tila laging pagod. Hindi simpleng pagod mula sa trabaho. Parang may unti-unting kumakain sa kanilang lakas. May mga mukhang namumutla. May mga tila hirap matulog. May mga bigla na lamang nawawala at hindi na nakikita muli. Kapag tinatanong niya ang iba, iisa lamang ang sagot. Umalis na. Ngunit walang nakakaalam kung saan. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang maliit na silid, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Agad niyang hinawakan ang kanyang medalyon. Mainit ito. Ibig sabihin ay may hindi pang karaniwang nilalang na malapit. Tahimik siyang bumangon. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang sumasayaw sa mga damuhan. At doon niya nakita. May isang anino na mabilis na gumagalaw sa likod ng kamalig. Hindi ito tao. Napakahaba ng mga braso nito at tila nakalutang sa lupa habang gumagalaw. Hindi nag-atubili si Rodolfo. Lumabas siya ng silid at sinundan ng nilalang. Tahimik siyang kumilos sa pagitan ng mga puno. Hindi niya inaalis ang tingin sa kakaibang anino. Maya-maya ay tumigil ito sa isang bahagi ng bakuran. Doon nakatayo ang isang batang manggagawa. Mukhang pauwi na sana ito sa kanyang silid. Wala itong kamalay-malay. Unti-unting lumapit ang anino sa likuran nito. At sa isang iglap ay nakita ni Rodolfo ang tunay nitong anyo. Isang nilalang na may maputlang balat, mahahabang pangil, pulang mga mata, at mukhang tao lamang kapag nakatago sa liwanag. Isang aswang, mahigpit na napahawak si Rodolfo sa kanyang medalyon. Ngunit hindi siya agad kumilos, may mas mahalaga siyang kailangang malaman. Sino ang nilalang na iyon? Karaniwang aswang lamang ba? O isa itong tauhan ng tunay na halimaw na kanyang hinahanap? Bago pa man niya magawang sundan ng nilalang, bigla itong tumigil. Dahan-dahan itong lumingon sa kanyang direksyon. Para bang naamoy nito ang kanyang presensya. Nagsalubong ang kanilang mga tingin sa gitna ng dilim. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon, napagtanto ni Rodolfo na maaaring natuklasan na ng mga aswang ang kanyang pagdating. Nanatiling tahimik si Rodolfo habang nakatayo sa likod ng isang makapal na puno. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya huminga ng malalim. Sa kanyang karanasan bilang manunugis, alam niyang may mga nilalang na kayang makarinig ng pinakamahinang tunog at makaamoy ng pinakakaunting bakas ng tao. Sa kabilang panig ng bakuran, nakatitig sa kanyang direksyon ang nilalang na nakita niya. Mapupulang mata, maputlang balat, at mga pangil na bahagyang nakausli sa pagitan ng mga labi nito. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay unti-unting umurong ang nilalang. Mabilis itong lumundag patungo sa likuran ng kamalig. Nang habulin iyon ni Rodolfo ay wala na siyang nadatnan. Parang naglaho na lamang sa hangin. Napakunot ang kanyang noo. Hindi iyon ordinaryong aswang. Masyadong mabilis, masyadong maingat. At higit sa lahat, tila sinanay ito upang magtago.
Bumalik siya sa kanyang silid bago pa siya mapansin ng ibang manggagawa. Ngunit hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Habang nakahiga sa kanyang kama, isa lamang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Hindi nag-iisang aswang si Don Severino. Mayroon siyang mga tauhan at kung ganoon, mas malaki ang panganib kaysa sa kanyang inaasahan. Kinabukasan ay maagang nagsimula ang trabaho sa sakahan. Mainit ang sikat ng araw. Abala ang lahat sa pagbubuhat ng sako ng palay at paglilinis ng mga taniman. Tulad ng dati, tahimik lamang na nakisama si Rodolfo. Habang nagtatrabaho ay pinag-aaralan niya ang bawat tao sa paligid, lalo na ang mga bantay. Napansin niyang may ilang tauhan ni Don Severino na hindi kailanman nakikitang nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Palagi silang nasa lilim. At kapag napipilitang lumabas ay nakasombrero at balot na balot ang katawan. Isa iyong bagay na hindi napansin ng karaniwang manggagawa. Ngunit malinaw para kay Rodolfo, may itinatago ang mga iyon. Bandang tanghali, isang lalaking manggagawa ang naupo sa tabi niya habang kumakain. Payat ito at tila laging kinakabahan. "Ikaw si Rodolfo, hindi ba?" tanong nito. "Oo. Ako si Mateo." Tumango si Rodolfo. Tahimik silang kumain ng ilang sandali. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Mateo. "Mag-ingat ka rito." Hindi agad sumagot si Rodolfo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Palihim na lumingon sa paligid si Mateo. Tiniyak nitong walang nakikinig. "May mali sa lugar na ito." "Anong mali?" Namutla ang mukha ng lalaki. "May mga taong nawawala." "Narinig ko nga. Hindi sila umaalis." Napatingin si Rodolfo sa kanya. "Tiyak ka ba?" Tumango si Mateo. "Magkaibigan kami ni Nardo. Huling nakita ko siya isang gabi. Kinabukasan, sinabi nilang umalis na raw siya. Pero naiwan lahat ng gamit niya." Tahimik na nakinig si Rodolfo. "May iba pa bang nangyari?" Muling tumingin sa paligid si Mateo. Pagkatapos ay halos pabulong na nagsalita. "May naririnig akong mga sigaw sa ilalim ng mansyon." Nanlamig ang paligid para kay Rodolfo. "Sigaw?" "Oo. Parang may mga taong humihingi ng tulong." "Hating gabi ko naririnig. Kapag sinabi ko sa iba, walang gustong makinig." Hindi na nakapagsalita pa si Mateo. May paparating kasing bantay. Agad silang nagkanya-kanyang trabaho. Ngunit sapat na ang nalaman ni Rodolfo. May sikreto sa ilalim ng mansyon. Pagsapit ng gabi ay naghanda siya. Sa ilalim ng kanyang higaan ay nakatago ang ilang kagamitan. Isang maliit na punyal, ilang pirasong asin, at isang rosaryong matagal na niyang ginagamit sa bawat pangangaso. Hindi siya basta sumasabak sa laban ng walang paghahanda. Tahimik siyang lumabas ng silid. Mabagal ang kanyang mga hakbang, walang tunog, walang bakas. Maya-maya ay nakarating siya sa likurang bahagi ng mansyon. Mas tahimik doon kaysa sa ibang lugar. Halos walang bantay, na para bang may nais silang ilayo ang mga tao roon. Napansin niya ang isang lumang gusali na halos natatakpan na ng mga halaman. Mukha itong abandonado. Ngunit nang hawakan niya ang pinto, ay napansin niyang sariwa ang mga bakas sa lupa. May gumagamit pa rin nito. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Umaling-aungaw ang mahinang langit-ngit. Madilim ang loob. Ngunit nang ilabas niya ang maliit na lampara, ay nakita niya ang isang hagdang pababa sa ilalim ng lupa. Hindi siya nag-atubili. Isa-isa siyang bumaba. Palalim ng palalim. Palamig ng palamig ang hangin. At habang lumalalim siya, ay lalo niyang naaamoy ang kakaibang amoy. Amoy lumang dugo. Pagdating sa ibaba, ay natuklasan niya ang isang mahabang lagusan. Bato ang mga dingding. Mukhang napakatanda na ng lugar. Parang mas nauna pa ito kaysa sa mansyon. Tahimik siyang naglakad. Pagkaraan ng ilang minuto ay may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya. Muli niya itong narinig. May tao. Agad niyang sinundan ang tunog hanggang sa makarating siya sa isang bakal na rehas at sa likod nito ay nakita niya ang tatlong tao. Payat,
mahina, at halos hindi na makatayo. Nang makita siya ng mga ito, ay agad silang lumapit. "Tulungan mo kami. Pakiusap. Ilabas mo kami rito." Nabigla si Rodolfo. "Mga manggagawa ba kayo?" Tumango ang isa. "Mahigit 2 buwan na kaming nakakulong. Nawawala raw kami sa bayan. Pero dito lang kami dinala." Nanikip ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, totoo ang mga hinala. Hindi umaalis ang mga nawawalang manggagawa. Kinukulong sila. Bigla namang may narinig siyang yabag mula sa malayo. Agad siyang nagtago sa likod ng isang haligi. Papalapit ang mga hakbang. 1, 2, 3. Makalipas ang ilang segundo ay lumitaw ang 2 lalaking may dalang ilawan. Pareho silang nakasuot ng itim. Ngunit nang kumislap ang medalyon ni Rodolfo ay nakita niya ang kanilang tunay na anyo. Parehong aswang. Nag-uusap ang mga ito habang naglalakad. Malapit na raw ang susunod na handaan. Oo, marami nang naiipon. Napahigpit ang kamao ni Rodolfo. Hindi niya nagustuhan ang narinig. Masaya si Don Severino. Sabi niya, kapag dumating ang kabilugan ng buwan, magiging sapat na ang bilang. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Kabilugan ng buwan. Ibig sabihin ay may malaking balak ang mayamang aswang. At hindi na iyon magtatagal. Habang nakikinig siya, ay biglang may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang isa sa mga bilanggo ay hindi napigilang umiyak. Narinig iyon ng 2 aswang. Agad silang lumingon. Kasunod nito ay napunta ang kanilang tingin sa pinagtataguan ni Rodolfo. Nanlaki ang kanilang mga mata at sabay nilang inilabas ang kanilang mahahabang pangil. "May tao rito." Natahimik ang buong lagusan. Unti-unting lumabas si Rodolfo mula sa anino. Mahigpit niyang hawak ang kanyang punyal. Habang nagkakaharap sila sa ilalim ng lupa, malinaw niyang nakita ang gutom sa mga mata ng 2 aswang. At malinaw din nilang nakita na hindi ordinaryong manggagawa ang lalaking nasa kanilang harapan. Mabigat ang katahimikan sa ilalim ng lupa. Sa isang panig ay nakatayo si Rodolfo, mahigpit ang hawak sa kanyang punyal. Sa kabilang panig naman ay ang 2 aswang na unti-unting nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Humaba ang kanilang mga kuko, lumitaw ng buo ang kanilang mga pangil, at namula ang kanilang mga mata na tila baga nagliliyab sa dilim. Nagkatinginan ang 2 nilalang. "Isa siyang manunugis," sabi ng isa. "Patayin natin bago pa malaman ng amo." Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kasabay ng kanilang pag-atake ay mabilis ding kumilos si Rodolfo. Lumundag ang unang aswang, ngunit bago pa man ito makalapit ay mabilis na umiwas si Rodolfo. Kasunod nito ay isang malakas na saksak ng kanyang punyal sa tagiliran ng nilalang. Umalingaungaw ang sigaw nito sa buong lagusan. Napaatras ang aswang habang pinipigilan ang sugat. Hindi ordinaryong bakal ang punyal ni Rodolfo. Matagal na itong binasbasan at ginamitan ng mga sinaunang ritual laban sa mga nilalang ng kadiliman. Muling sumugod ang 2 aswang. Mas mabilis ito, mas malakas. Ngunit mas sanay si Rodolfo sa laban. Mabilis niyang sinalag ang mahabang kuko ng nilalang. Kasunod nito ay isang malakas na sipa sa dibdib. Napaatras ang aswang at bumangga sa dingding. Ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip ay ngumisi ito. "Marami ka pang haharapin. 2 pa lang kami. Ni hindi mo pa nakikita ang tunay na lakas ni Don Severino." Hindi sumagot si Rodolfo. Alam niyang maraming nilalang ang gumagamit ng pananakot bago umatake. Sa isang iglap ay muling sumugod ang 2 aswang. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Mabilis niyang inilabas ang isang maliit na supot. At isinaboy ang laman nito sa kanilang direksyon. Asin! Napaatras agad ang mga nilalang. Para silang nasunog sa simpleng pagdampi ng mga butil. Sinamantala iyon ni Rodolfo. Sunod-sunod ang kanyang mga galaw. Mabilis, eksakto, walang nasasayang na kilos. Sa loob lamang ng ilang sandali
ay parehong nakahandusay sa sahig ang dalawang aswang, humihingal, sugatan, at hindi na makatayo. Lumapit si Rodolfo. Totoo bang si Don Severino ang may kagagawan ng lahat ng pagkawala? Tahimik ang mga ito. Muli niyang itinutok ang punyal. Sagutin ninyo ako. Napangisi ang isa. Huli ka na. Bakit? Dumating ka ng huli. Bukas na ang paghahanda. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, bahagya itong natawa. Walang matitirang buhay sa bayang ito. Nanlamig si Rodolfo. Ngunit bago pa niya maitanong ang iba pa, ay biglang nagsimulang mangisay ang dalawang nilalang. Kasunod nito ay umitim ang kanilang balat. At sa loob lamang ng ilang segundo ay naging abo ang kanilang katawan. Napaatras si Rodolfo. Hindi ito normal. May kung anong mahika ang gumagana. Parang may pumipigil sa mga tauhan ni Don Severino na magsiwalat ng lihim. Nawala ang pagkakataon niyang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ngunit may mas mahalagang bagay siyang dapat gawin. Lumapit siya sa bakal na kulungan. Sinuri niya ang kandado. Makapal ito. Matibay, ngunit hindi sapat upang pigilan siya. Ilang sandali lamang ay nabuksan niya ito. Agad na lumabas ang mga bilanggo. Halos hindi makapaniwala ang mga ito. Salamat. Akala namin mamamatay na kami rito. Sino po kayo? Umiling si Rodolfo. Huwag na ninyong itanong. Kailangan ninyo nang umalis. Ngayon din. Tumango ang mga ito. Ngunit bago sila tuluyang umalis ay nagsalita ang pinakamatandang bilanggo. May dapat kang malaman, napatingin si Rodolfo. May mas malalim pang bahagi ng lagusang ito. May nakita kaming silid. Tuwing gabi ay may dinadalang mga tao roon. At wala nang bumabalik. Lalong naging seryoso ang mukha ni Rodolfo. Saan iyon? Itinuro ng matanda ang isang madilim na daanan sa dulo ng lagusan. Hindi namin alam ang laman, pero doon nanggagaling ang mga sigaw. Matapos paalisin ang mga bilanggo ay nagpasya si Rodolfo na mag-isa niyang siyasatin ang lugar. Tahimik siyang naglakad patungo sa madilim na daanan. Habang lumalalim siya ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng hangin. Parang may nakatagong kasamaan sa bawat sulok. Maya-maya ay napansin niyang nag-iba ang hitsura ng mga pader. Hindi na ito simpleng bato, may mga ukit, matatandang simbolo, mga marka na matagal na niyang nakita noon sa iba pang pinamumugaran ng mga aswang. Mga simbolo ng sinaunang pagsamba sa kadiliman. Ibig sabihin ay matagal nang umiiral ang lihim na ito, marahil bago pa man ipinanganak si Don Severino. Habang naglalakad ay biglang uminit ang kanyang medalyon. Napahinto siya. Iyon ang palatandaan. May malakas na nilalang sa malapit. Dahan-dahan siyang sumulong. Hanggang sa makarating siya sa isang napakalaking silid sa ilalim ng lupa. At nang makita niya ang nasa loob, ay napahigpit ang kanyang kamao. May mga bakal na mesa. May mga tanikala. At may mga bakas ng dugo sa sahig. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakagulat. Sa gitna ng silid ay may isang napakalaking bilog na simbolo na nakaguhit sa bato. At sa paligid nito ay nakalagay ang 12 ng kandila. Para itong altar. Isang altar para sa isang madilim na ritual. Habang pinagmamasdan niya iyon ay may napansin siyang kakaiba. May malaking aklat na nakapatong sa isang mesa. Agad niya itong nilapitan. Binuksan niya ang mga pahina at doon niya nakita ang mga tala, mga pangalan, mga petsa, mga bilang, mga nawawalang tao. Isa-isang nakatala, parang inventaryo ng mga biktima. Lumalim ang kanyang galit. Ngunit habang binabasa niya ang mga pahina ay may isang pangalan na agad pumukaw sa kanyang pansin. Isang pangalan na matagal na niyang hinahanap. Luciano Varga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilalang kilala niya ang pangalang iyon. 20 taon na ang nakararaan, si Luciano Varga ang pinuno ng isang malaking pangkat ng mga aswang sa hilagang bahagi ng bansa. Responsable ito sa daan-daang pagkamatay at ayon sa mga tala ng mga manunugis, matagal na itong pinaniniwala ang patay.
Ngunit bakit narito ang pangalan nito? Mabilis niyang binuklat ang mga kasunod na pahina. At natagpuan niya ang sagot. Hindi patay si Luciano Varga. Buhay ito. At siya ang tunay na pinuno ng lahat. Hindi si Don Severino. Isa lamang pala itong tagapaglingkod. Isang mukha sa ibabaw ng kadiliman. Samantalang ang totoong halimaw ay nagtatago sa likod ng lahat ng nangyayari. Habang binabasa niya ang mga tala, ay bigla niyang narinig ang mabagal na palakpak mula sa likuran. Agad siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Maputla ang balat nito. Matalim ang mga mata. At nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Hindi na kailangan ng anting-anting upang malaman ni Rodolfo kung ano ang kanyang kaharap. Dahil sa mismong presensya pa lamang nito ay ramdam na ang matinding kasamaan. Dapat ay natutulog ka ngayon, manggagawa, sabi ng matanda. Tahimik na tumayo si Rodolfo. Ikaw si Don Severino. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. At ikaw naman, bahagyang tumigil ito. Ang taong matagal na naming hinihintay. Biglang uminit ng husto ang medalyon ni Rodolfo, higit kailanman. At doon niya napagtanto na mas mapanganib ang kanyang kalaban kaysa sa kanyang inaakala. Nanatiling magkaharap sina Rodolfo at Don Severino sa gitna ng lihim na silid sa ilalim ng mansyon. Tahimik ang paligid. Ang mga kandila lamang ang nagbibigay ng mahinang liwanag sa malawak na bulwagan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Rodolfo ang panganib na nakapaligid sa kanya. Mainit ang kanyang medalyon. Mas mainit kaysa sa anumang pagkakataong naranasan niya noon. Iisa lamang ang ibig sabihin niyon. Napakalakas ng nilalang na kanyang kaharap. Ngumiti si Don Severino habang dahan-dahang naglalakad. Parang wala siyang kinatatakutan. Parang siya ang tunay na may kontrol sa buong sitwasyon. Nakakabilib ka, sabi nito. Maraming nagtangkang tuklasin ang aming lihim. Ngunit walang umabot hanggang dito. Tahimik lamang si Rodolfo. Hindi niya inaalis ang tingin sa matanda. Ikaw ang nasa likod ng pagkawala ng mga tao. Bahagyang tumawa si Don Severino. Hindi lahat. May mas mataas pa sa akin. Alam ko, napahinto ang matanda. Nabasa mo ang aklat. Oo. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Pagkatapos ay muling ngumiti si Don Severino. Kung ganoon ay alam mo na rin kung gaano kawalang saysay ang laban mo. Hindi sumagot si Rodolfo. Marami na siyang nakaharap na halimaw sa kanyang buhay. Lahat sila ay may iisang ugali. Mahilig silang magyabang bago magsimula ang laban. Ngunit hindi siya nagpadadala sa mga salita. Ang mahalaga ay ang kilos. At sa mga kilos ni Don Severino ay may isang bagay na agad niyang napansin. Hindi ito umaatake. Hindi rin ito lumalapit ng sapat para makipaglaban. Parang may hinihintay. At kapag may hinihintay ang isang aswang, kadalasan ay may nakahandang patibong. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Rodolfo sa paligid. At doon niya nakita. May mga bagong bakas ng paa sa sahig. Marami. Napakarami. Hindi lamang 2 o 3, parang may buong pangkat ng mga nilalang na nakatago sa mga lagusan. Napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Napapaligiran na siya. Alam mo ba kung bakit kita hinayaang makapasok dito? Tanong ni Don Severino. Hindi sumagot si Rodolfo. Dahil gusto ka naming makita. Bahagyang sumikip ang kanyang dibdib. Matagal ka na naming binabantayan. Simula pa noong mawala ang pangkat ng mga aswang sa silangang kabundukan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rodolfo. Ngunit alam niyang tinutukoy nito ang isa sa pinakamapanganib na pangangaso niya ilang taon na ang nakararaan. Ikaw ang pumatay sa kanilang pinuno. Tahimik. Ikaw rin ang sumira sa pugad sa San Isidro. Tahimik pa rin. At lalo lamang lumawak ang ngiti ni Don Severino. Marami kang nasirang plano. Masyado kang naging abala sa mga gawain namin.
Unti-unting humigpit ang hawak ni Rodolfo sa kanyang punyal. Ngunit bago pa siya makakilos ay may narinig siyang mga yabag mula sa iba't ibang direksyon. Palapit, palapit ng palapit. Makalipas ang ilang segundo ay nagsimulang lumitaw ang mga nilalang mula sa mga anino. 1, 2, 5, 10. Mahigit 20 aswang ang lumabas mula sa mga lagusan. Lahat sila ay nakatingin kay Rodolfo. Lahat sila ay may parehong gutom sa kanilang mga mata. Ngunit hindi natakot ang manunugis. Sa halip ay mas naging malinaw ang kanyang isip. Kapag marami ang kalaban, hindi pwedeng pairalin ang galit. Kailangan ng disiplina. Kailangan ng tamang sandali. Dapat mong ikarangal ito, sabi ni Don Severino. Bibihira naming bigyan ng ganitong atensyon ang isang tao. Nagkamali ka. Napatingin ang matanda sa kanya. Bahagyang ngumiti si Rodolfo. Ako ang dapat mong katakutan. Naglaho ang ngiti ni Don Severino at sa isang iglap ay sumugod ang mga aswang. Parang rumagasa ang alon ng kadiliman. Sabay-sabay silang umatake. Ngunit mabilis kumilos si Rodolfo. Lumundag siya sa gilid at nakaiwas sa unang bugso. Kasunod nito ay mabilis niyang inilabas ang isa pang supot mula sa kanyang damit. At buong lakas niya itong isinaboy. Lumipad sa hangin ang pinulbos na asinan. Napaatras ang mga pinakamalapit na aswang. May ilan pang napasigaw habang tila nasusunog ang kanilang balat. Sinamantala agad iyon ni Rodolfo. Sunod-sunod ang kanyang mga galaw. Isang saksak, isang iwas, isang suntok. Walang nasasayang na kilos. Bawat galaw ay bunga ng maraming taon ng pakikipaglaban. Ngunit kahit gaano siya kahusay, napakarami ng kanyang kalaban. Unti-unti siyang napapalibutan. Unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas. Napansin niyon ni Don Severino. Nakikita mo na ba ngayon? Hindi mo kami kayang ubusin. Muling sumugod ang 5 aswang. Isa sa mga ito ang nakalusot sa kanyang depensa. Nakaladkad ng mahabang kuko ang kanyang balikat. Napaatras si Rodolfo. Dumugo ang sugat at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay ngumiti ang mga nilalang. Naamoy nila ang dugo. Ngunit hindi nila alam na iyon mismo ang pagkakamaling magdadala sa kanila ng kapahamakan. Mabilis na hinawakan ni Rodolfo ang medalyon sa kanyang leeg at binigkas niya ang sinaunang panalangin itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Biglang nagliwanag ang lumang anting-anting. Napatigil ang lahat, maging si Don Severino, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Mula sa medalyon ay kumalat ang isang malakas na liwanag sa buong silid. Isa-isang napaatras ang mga aswang. Ang ilan ay natumba, ang iba naman ay napasigaw habang tinatakpan ang kanilang mga mata, parang sinisilaban ng liwanag ang kanilang mga katawan. At sa gitna ng kaguluhan ay mabilis na tumakbo si Rodolfo patungo sa isang lagusan. Hindi ito pagtakas dahil sa takot. Isa itong taktikal na pag-urong. May mas mahalaga siyang misyon. Kailangan niyang malaman ang buong plano ng mga aswang. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Luciano Varga. At higit sa lahat, kailangan niyang mailigtas ang buong bayan bago dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang tumatakbo siya sa makipot na lagusan ay may napansin siyang kakaiba. May isang lumang pintuang bakal sa dulo. Halos natatakpan ito ng alikabok. Mukhang matagal nang hindi ginagamit. Ngunit nang lapitan niya ito ay muli na namang uminit ang kanyang medalyon. Mas matindi kaysa kanina. Parang may napakalakas na presensyang nasa likod ng pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Mabigat, matigas. Ngunit bumukas din. At nang tuluyang bumukas ang pinto ay bumungad sa kanya ang isang lihim na silid. Puno ito ng mga lumang kagamitan. Mga aklat, mga armas, at mga bagay na tila pag-aari ng mga manunugis noong unang panahon. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Sa gitna ng silid ay may isang matandang lalaki na nakagapos sa makakapal na tanikala. Payat, mahina, at tila ilang taon nang nakakulong. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay agad nagsalita ang matanda. Kung ikaw si Rodolfo, napahinto siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko?
Huminga ng malalim ang matanda. At saka nagsabi ng mga salitang nagpabago sa lahat. Dahil ako ang huling manunugis na nagtangkang patayin, si Luciano Varga. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. At bago pa siya makapagtanong, ay muli niyang narinig ang mga yabag ng mga aswang. Papalapit na sila. At mabilis na nauubos ang oras. Palakas ng palakas ang mga yabag na umaalingaw-ngaw sa makipot na lagusan. Alam ni Rodolfo na hindi magtatagal ay matatagpuan siya ng mga aswang. Ngunit sa harapan niya ay naroon ang isang taong maaaring magbigay ng mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Mabilis siyang lumapit sa matandang nakagapos. Maputi na ang buhok nito. Halos nakalubog ang mga mata dahil sa katandaan at mahabang pagkakakulong. Ngunit sa kabila ng mahinang katawan nito ay makikita pa rin ang katatagan ng loob sa kanyang mukha. "Sino kayo?" tanong ni Rodolfo. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Ang pangalan ko ay Salvador. Maraming taon na ang nakalipas. Isa akong manunugis tulad mo." Nanatiling seryoso si Rodolfo. Narinig na niya noon ang pangalang iyon, hindi bilang alamat, kundi bilang isang babala. May mga matatandang manunugis na nagkukuwento tungkol sa isang lalaking naglaho habang tinutugis ang pinakamapanganib na pinuno ng mga aswang sa bansa. At ang pangalang iyon ay Salvador. "Kayo ba ang nagtangkang patayin si Luciano Varga?" tanong ni Rodolfo. Tumango ang matanda. At nabigo ako. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Rodolfo sa mga tanikala. Sinuri niya ang pagkakagawa. Makapal ang bakal. May mga kakaibang simbolong nakaukit. Hindi ito ordinaryong kadena. May mahika itong taglay. "Mag-ingat," sabi ni Salvador. "Hindi simpleng tanikala ang mga iyan." "Alam ko." Muling uminit ang medalyon ni Rodolfo habang sinusuri niya ang mga ukit. Pagkatapos ng ilang segundo ay napansin niya ang isang simbolong pamilyar sa kanya. Isa itong sinaunang sagisag ng pagkaalipin. Kapag nasira ang maling bahagi nito ay maaaring mapatay ang nakakadena. Dahan-dahan niyang hinawakan ang medalyon. Pumikit siya at binigkas ang isang maikling panalangin. Unti-unting lumiwanag ang lumang anting-anting. Kasabay nito ay nagsimulang kumupas ang mga simbolo sa kadena. Ilang sandali pa ay bumigay ang unang tanikala. Kasunod nito ang pangalawa, hanggang sa tuluyan ng makalaya si Salvador. Ngunit halos matumba ito. Agad siyang inalalayan ni Rodolfo. "Matagal na kayong nakakulong dito." Mapait nang ngumiti ang matanda. "Higit 20 taon. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. 20 taon. 20 taon sa ilalim ng lupa. 20 taon sa pugad ng mga halimaw. Hindi niya maisip kung paano nakayanan iyon ng isang tao. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli ay dumating na ang mga aswang. Lumitaw ang mga ito sa pasukan ng silid. Mahigit 10. Lahat ay galit. Lahat ay naghahanap ng dugo. "Narito sila!" sigaw ng isa. "Patayin sila!" Agad na sumugod ang mga nilalang. Ngunit hindi na naghintay si Rodolfo. Mabilis niyang sinunggaban ang isang lumang sibat na nakasandal sa dingding. Pagkahawak niya rito ay tila may kakaibang init siyang naramdaman. Parang may natitirang kapangyarihan ng sinaunang sandata. At nang lumapit ang unang aswang ay agad niya itong sinalubong. Tumama ang sibat sa dibdib ng nilalang. Napaatras ito habang sumisigaw sa sakit. Kasunod nito ay ang ikalawa. Pagkatapos ang ikatlo. Ngunit habang lumalaban si Rodolfo, ay may napansin siyang kakaiba. Ang mga lumang armas sa silid ay hindi ordinaryong kagamitan. Lahat ay may mga ukit. Lahat ay tila ginawa para sa pangangaso ng mga nilalang ng dilim. Napatingin si Salvador sa kanya. Ang silid na ito ang dating himpilan ng mga manunugis. Saglit na napalingon si Rodolfo. "Mga manunugis?" "Oo. Higit 50 taon na ang nakalipas. Hanggang sa matuklasan ito ni Luciano." Muling sumugod ang mga aswang. Ngunit sa pagkakataong ito ay kumuha rin ng sandata si Salvador.
isang lumang tabak. Kahit matanda at mahina, makikita pa rin ang husay sa bawat galaw nito. Parang bumalik ang mga taon ng kanyang kabataan. Magkatabing lumaban ang dalawang manunugis. Isa mula sa nakaraan, isa mula sa kasalukuyan. At sa loob lamang ng ilang minuto ay napuno ng katawan ng mga sugatang aswang ang sahig. Ang iba ay umatras, ang iba naman ay tumakas. Hindi nila inaasahang makakalaban nila si Salvador at lalong hindi nila inaasahang makakalaya ito. Ngunit habang paatras ang mga nilalang ay may isang malakas na tinig na umaling-aungaw sa lagusan. Tama na! Agad na tumigil ang lahat. Unti-unting umatras ang mga aswang at mula sa kadiliman ay lumitaw si Don Severino. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo ngayon. Mas maputla, mas matangkad, at mas mabagsik ang kanyang mga mata. Para bang hindi na niya itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Napatingin si Salvador at agad siyang nanikip ang panga. Ikaw pa rin, ngumisi si Don Severino. Matanda ka na, Salvador. Ngunit buhay ka pa rin. Tulad mo. Nawala ang ngiti ng aswang. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Parang may lumang kasaysayan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita si Salvador. Nasaan si Luciano? Biglang natahimik ang buong lagusan. Maging ang mga aswang ay tila naghintay sa sagot. At nang magsalita si Don Severino ay naramdaman ni Rodolfo ang pagbigat ng paligid. Malapit na siyang magising. Nanlamig si Rodolfo. Magising? Tumawa si Don Severino. Isang malamig at nakakatakot na tawa. Akala ninyo ba patay siya? Wala kayong alam. Lahat ng ito. Ikinumpas nito ang kamay sa paligid. Ang mga nawawalang tao. Ang mga ritual. Ang mga sakripisyo, ang buong mansyon, ang buong bayan, isa lamang itong paghahanda. Napahigpit ang hawak ni Rodolfo sa kanyang sandata. Paghahanda para saan? Lalong lumawak ang ngiti ni Don Severino. At sa kanito sinabi ang pinakakinatatakutang bagay na narinig ni Rodolfo sa buong buhay niya. Para sa pagbabalik ni Luciano Varga. Muling uminit ang medalyon sa kanyang dibdib at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Rodolfo ng isang bagay na bihira niyang maramdaman. Pangamba. Dahil kung totoo ang sinabi ni Don Severino, hindi lamang isang pugad ng aswang ang kanyang kinakalaban. Mayroon silang balak buhayin ang pinakamapanganib na halimaw na minsang naghasik ng lagim sa buong bansa. At tila malapit nang magtagumpay ang kanilang plano. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang lihim na silid matapos banggitin ni Don Severino ang pangalan ni Luciano Varga. Kahit ang mga aswang na nakapaligid sa kanila ay tila napuno ng paggalang at takot. Parang hindi nila basta pinuno ang kanilang tinutukoy. Parang isa itong nilalang na higit pa sa isang ordinaryong aswang. Mahigpit na hawak ni Rodolfo ang kanyang sibat. Samantala, nakatayo naman sa kanyang tabi si Salvador. Bagamat bakas ang katandaan sa kanyang mukha, malinaw na nagbalik ang apoy ng isang tunay na manunugis sa kanyang mga mata. Imposible, sabi ni Salvador. Nasaksihan ko mismo ang pagbagsak ni Luciano. Ngumisi si Don Severino. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ninyo. Napakunot ang noo ni Rodolfo. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang naglakad ang aswang. Parang nagkukwento lamang ito ng isang lumang alaala. 20 taon na ang nakalipas, natalo si Luciano. Tama. Ngunit hindi siya namatay. Tahimik na nakinig ang dalawa. Nasugatan siya ng husto. Nawasak ang kanyang katawan. Ngunit hindi ang kanyang espiritu. Naramdaman ni Rodolfo ang bahagyang paglamig ng hangin. Alam niya ang ilang sinaunang ritual na ginagamit ng mga nilalang ng kadiliman. May mga paraan upang mapanatili ang buhay kahit malapit ng mamatay. Ngunit napakabihira niyon at napakadelikado. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Don Severino,
unti-unti naming ibinalik ang kanyang lakas. Sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng mga sakripisyo, at sa pamamagitan ng buhay ng mga taong nawawala. Humigpit ang panga ni Rodolfo, kaya pala may mga nawawalang manggagawa. Kaya pala may mga bilanggo sa ilalim ng mansyon. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang napakalaking ritual. Lumalaban kami para sa isang bagong panahon, sabi ni Don Severino. Isang panahong ang mga tao ay hindi na magiging Panginoon, kundi pagkain. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib ni Rodolfo. Ngunit bago pa siya makasugod ay hinawakan siya ni Salvador sa balikat. Bahagyang umiling ang matanda. Naunawaan niya ang mensahe. Hindi pa ito ang tamang oras. May kailangan pa silang malaman. Kailan magaganap ang ritual? Tanong ni Rodolfo. Lalong lumawak ang ngiti ni Don Severino. Bukas ng hating gabi. Parang huminto ang mundo. Bukas. Ibig sabihin ay halos wala na silang oras. Makalipas ang ilang segundo ay tumalikod si Don Severino. Ngunit hindi na mahalaga dahil hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kasabay ng kanyang mga salita ay nagsimulang manginig ang buong lagusan. Unti-unting bumukas ang mga nakatagong pinto sa paligid. At mula roon ay lumabas ang mas marami pang aswang. Hindi na 10, hindi na 20, mahigit 50 ang bilang ng mga ito. Napapaligiran na sila. Hindi na naghintay si Rodolfo. Mabilis niyang hinawakan ang isang lumang lampara at inihagis ito sa gitna ng mga kalaban. Nabasag ito. Kumalat ang apoy. Nagkaroon ng kaguluhan. Kasabay nito ay sumugod siya kasama si Salvador. Hindi nila kayang talunin ang ganoong karaming kalaban sa harapang laban. Kailangan nilang makatakas. Sunod-sunod ang kanilang pag-atake habang tinatahak ang lagusan. Bawat galaw ni Rodolfo ay may layunin. Bawat suntok at saksak ay para makalikha ng daan palabas. Sa kabila ng kanyang edad, hindi rin nagpapahuli si Salvador. Parang bumabalik ang kanyang lakas habang muling nakikipaglaban sa mga halimaw na minsan niyang tinugis. Ngunit habang tumatagal ang laban, ay napapansin ni Rodolfo ang isang bagay. Humihina ang matanda. Hindi na nito kayang sumabay sa kanyang bilis. 20 taon ng pagkakakulong ang kumain sa katawan nito at alam niyang hindi ito magtatagal. Maya-maya ay nakarating sila sa isang sangandaan. 3 lagusan ang naghiwalay. Huminto si Salvador. Hindi tayo maaaring lumabas sa pangunahing daan. Bakit? Doon naghihintay ang karamihan. Tara rito. Itinuro niya ang pinakakitid na lagusan. Agad silang tumakbo. Palalim ng palalim habang papalayo sa mga aswang. Maya-maya ay nagsimulang humina ang mga yabag ng kanilang mga humahabol hanggang sa tuluyan itong mawala. Pareho silang huminto upang huminga at doon nagsalita si Salvador. May kailangan kang malaman, napatingin si Rodolfo. Kung magtatagumpay sila bukas ng gabi, hindi lamang ang bayang ito ang mawawala. Tiyak yan. Alam ko, umiling ang matanda. Hindi mo pa nauunawaan. Lumapit ito sa isang lumang pader. May bahagyang nakausling bato roon. Pinindot niya ito. Unti-unting bumukas ang isang lihim na lagusan. Nagulat si Rodolfo. Parang may nakatagong silid sa likod ng pader. Pumasok sila. At nang sindihan ni Salvador ang isang lumang sulo, ay nakita ni Rodolfo ang laman ng silid. Puno ito ng mga lumang mapa, mga dokumento, at mga tala ng mga manunugis. Ngunit isang bagay ang agad pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking mapa ng buong bansa. At sa iba't ibang bahagi nito ay may mga pulang marka. Napakarami. Ano ito? Tanong niya. Mapait na ngumiti si Salvador. Iyan ang tunay na lawak ng grupo ni Luciano. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. May mga marka mula hilaga hanggang timog. Parang mga pugad. Parang mga lihim na himpilan. Hindi lamang isang bayan. Hindi lamang isang lalawigan. Parang nakakalat sila sa buong bansa. Matagal nang naghahanda si Luciano.
Nang matalo siya noon, hindi siya naglaho. Nagtago siya. At habang nagtatago, lumawak ang kanyang impluensya. Tahimik si Rodolfo. Mas malaki pala ang problema kaysa sa kanyang inaakala at mas mapanganib. Kapag nabuhay siya ng buo, sabi ni Salvador, magsisilbing hudyat iyon para sa lahat ng pugad. Magkakaisa sila at magsisimula ang isang malawakang pagpatay. Naramdaman ni Rodolfo ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Hindi na lamang ito tungkol sa pagliligtas ng mga manggagawa. Hindi na lamang ito tungkol sa bayan ng San Gerardo. Mas malaki na ang nakataya. Maya-maya ay may napansin siyang isang lumang kahon sa sulok ng silid. Parang espesyal itong itinago. Dahan-dahan niya itong binuksan. At agad siyang napahinto. Sa loob ay may isang napakagandang tabak. Mahaba, makinang, at may mga sinaunang ukit sa talim. Biglang uminit ang kanyang medalyon. Mas matindi kaysa dati. Napatingin si Salvador at bahagyang ngumiti. Sa wakas, ano ito? Tanong ni Rodolfo. Ilang sandaling tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Iyan ang tabak na minsang ginamit laban kay Luciano Varga. Tahimik na pinagmasdan ni Rodolfo ang sandata. At sa kanyang pakiramdam, tila hindi aksidenteng siya ang nakatagpo nito. Parang matagal na itong naghihintay ng taong muling gagamit nito sa huling laban na paparating. Matagal na nakatitig si Rodolfo sa sinaunang tabak na nasa loob ng kahon. Kahit hindi niya ito hawakan, ay ramdam na niya ang kakaibang kapangyarihang nakapaloob dito. Ang talim nito ay tila hindi kinakalawang sa kabila ng mahabang panahon. Ang mga ukit naman sa bakal ay parang buhay na unti-unting kumikislap sa liwanag ng sulo. Dahan-dahan niya itong binuhat at sa sandaling mahawakan niya ang puluhan ay biglang uminit ang kanyang medalyon. Parang may pagkakaugnay ang dalawang bagay. Parang matagal nang magkasama ang kanilang kapangyarihan. Napangiti si Salvador. Iyan ang sandigan! Napatingin si Rodolfo. Sandigan? Tumango ang matanda. Iyan ang pangalan ng tabak. Maraming henerasyon ng manunugis ang gumamit niyan. Mula pa noong panahon ng ating mga ninuno. Tahimik na pinagmasdan ni Rodolfo ang sandata. Hindi siya madaling maniwala sa mga alamat. Mas pinahahalagahan niya ang karanasan kaysa mga kwento. Ngunit iba ang kanyang nararamdaman ngayon. Parang may sariling kasaysayan ang tabak. Parang nakaukit dito ang mga laban ng mga taong nauna sa kanya. Iyan ang ginamit ko laban kay Luciano, sabi ni Salvador. Ngunit hindi sapat ang lakas ko noon. Bakit? Malungkot nang umiti ang matanda. Dahil nagkamali ako. Natahimik ang silid. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad si Salvador patungo sa isang lumang mesa. May inilatag siyang isang kupas na mapa. At sa gitna nito ay may guhit ng mansyon ni Don Severino. Akala ko noon kapag pinatay ko si Luciano, matatapos ang lahat. Tama naman iyon, hindi ba? Tanong ni Rodolfo. Umiling ang matanda. Hindi. Napakunot ang noo ni Rodolfo. Itinuro ni Salvador ang isang bahagi ng mapa. Sa ilalim mismo ng mansyon. May mas malalim pang silid sa ilalim ng lugar na ito. Mas malalim pa sa lahat ng lagusang nakita mo. Nanahimik si Rodolfo. Hindi ko yon natuklasan noon. At doon ako natalo. Muling bumalik sa isip ng matanda ang mga pangyayaring matagal na niyang pilit kinakalimutan. Nasugatan ko si Luciano. Halos mapatay ko siya. Ngunit bago ko matapos ang laban, natuklasan kong may isang sinaunang dambana sa ilalim ng mansyon. Isang lugar na nagbibigay sa kanya ng lakas. Humigpit ang hawak ni Rodolfo sa tabak. Iyon ba ang gagamitin nila sa ritual? Tumango si Salvador. Iyon mismo! At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Rodolfo ang tunay na larawan ng kanilang kalaban. Hindi lamang ito simpleng pagbuhay sa isang aswang. May isang sinaunang kapangyarihan na ginagamit sa likod ng lahat. Isang bagay na maaaring maging dahilan kung bakit nabuhay pa si Luciano matapos ang pagkatalo noon.
Makalipas ang ilang oras ay nagpasya silang manatili muna sa lihim na silid. Kailangan nilang magplano, kailangan nilang maghanda. At higit sa lahat, kailangan nilang malaman kung paano papasukin ang pinakaloob na bahagi ng mansyon. Habang pinag-aaralan nila ang mga lumang tala, ay may isang dokumentong natagpuan si Rodolfo. Mukhang talaan ito ng mga nawawalang tao. Ngunit habang binabasa niya ito, ay may isang pangalan ang nakatawag ng kanyang pansin. Mateo, ang manggagawang kumausap sa kanya noong unang araw. Mabilis niyang binasa ang mga kasunod na pahina at doon niya nakita ang isang nakakatakot na katotohanan. Nakatakda palang isama si Mateo sa ritual. Sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan, nanikip ang kanyang dibdib. Ibig sabihin ay buhay pa ang lalaki at malamang na marami pang iba. Kailangan nating iligtas sila, sabi niya. Tumango si Salvador. Oo, ngunit kailangan nating maging maingat. Kapag nagkamali tayo, maaaring mapabilis natin ang ritual. Napaisip si Rodolfo. Alam niyang tama ang matanda. Ngunit habang tumatagal ay lalo ring nauubos ang kanilang oras. Pagsapit ng madaling araw ay nagpasya silang lumabas sa lihim na silid. Tahimik nilang tinahak ang mga nakatagong lagusan. Walang naririnig na yabag, walang aswang na nakikita. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay ligtas na sila. Sa pugad ng mga halimaw, ang katahimikan ay kadalasang mas mapanganib kaysa ingay. Maya-maya ay nakarating sila sa isang bahagi ng lagusan na hindi pa napupuntahan ni Rodolfo. May mga lumang pintuan sa magkabilang panig. Karamihan ay nakasarado, ngunit may isang bahagyang nakabukas. Mula rito ay may naririnig silang mahihinang tinig. Nagkatinginan sila at dahan-dahang lumapit. Nang sumilip si Rodolfo sa siwang ng pinto ay nakita niya ang isang malaking silid. At sa loob nito ay naroon sina Mateo at iba pang mga nawawalang manggagawa. Mahigit 30 sila. Lahat ay nakatali. Lahat ay bantay sarado ng mga aswang. Ngunit hindi iyon ang pinakanakagulat. Sa gitna ng silid ay may isang malaking batong altar. At sa ibabaw nito ay may isang kabaong nayari sa itim na bato. Tahimik itong nakahimlay sa gitna ng silid. Parang naghihintay. Parang may natutulog sa loob. Biglang namutla si Salvador. Ano iyon? Tanong ni Rodolfo. Matagal bago sumagot ang matanda. At nang magsalita ito ay halos pabulong lamang. Ang himlayan ni Luciano. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Ibig sabihin ay naroon na mismo ang katawan ng kanilang kalaban. Napakalapit na nila. Ngunit kasabay ng pagkaunawang iyon ay may isa pa siyang napansin. May mga taong nakasuot ng itim na balabal na nakapaligid sa kabaong. Hindi sila ordinaryong aswang. Iba ang kanilang anyo. Mas maputla, mas matangkad at mas mabagsik ang kanilang presensya. Napahigpit ang panga ni Salvador, ang mga bantay ng dambana. Sila ang pinakamalalakas na tagasunod ni Luciano. Tahimik na pinagmasdan ni Rodolfo ang mga ito. 6 sila. At kahit mula sa malayo ay ramdam niyang mapanganib ang bawat isa. Ngunit bago pa siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin ay biglang nagsalita ang isa sa mga nakabalabal. Alam kong narito kayo. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahan-dahang lumingon ang lalaki sa direksyon ng kanilang pinagtataguan. At kahit sarado ang pinto ay tila nakikita sila nito. Unti-unti itong ngumiti. Isang ngiting puno ng tiwala. Sabihin mo kay Rodolfo, bahagya itong tumigil. Na hinihintay na siya ng aming Panginoon. Nagkatinginan sina Rodolfo at Salvador. At sa unang pagkakataon mula na makapasok sila sa mansyon, napagtanto nilang hindi lamang nila tinutugis ang kanilang kalaban. Tinutugis din sila nito. Mabigat ang pakiramdam ni Rodolfo habang nakatanaw sa siwang ng pinto. Hindi siya basta nabibigla sa mga banta. Sa dami ng kanyang nakalaban na nilalang sa mga nakaraang taon, natutunan na niyang huwag magpadala sa takot. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Hindi lamang siya natuklasan. Parang matagal nang alam ng mga kalaban ang bawat galaw niya. Unti-unting isinara ni Rodolfo ang pinto. Tahimik silang umatras ni Salvador.
Walang nagsalita hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng lagusan na malayo sa silid. Sila ang pinakamapanganib sa lahat, sabi ni Salvador. Sino sila? Ang 6 na bantay ng dambana. Nakatahimik si Rodolfo. Mga tao rin ba silang naging aswang? Umiling ang matanda. Hindi. Mas matanda pa sila kaysa kay Don Severino. At ilan sa kanila ay nabubuhay na bago pa isinilang si Luciano. Naramdaman ni Rodolfo ang pagbigat ng sitwasyon. Kung totoo iyon, hindi pangkaraniwang mga kalaban ang kanilang haharapin. Minsan ko pa lamang silang nakita, pagpapatuloy ni Salvador. At halos ikinamatay ko iyon. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, ay mas lumilinaw ang larawan ng panganib na naghihintay sa kanila. Hindi lamang isang pinuno ang kailangan nilang pigilan. May 6 na makapangyarihang tagapagtanggol. May 12 ng aswang at may isang ritual na malapit ng maganap. Pagsapit ng umaga ay nakahanap sila ng isang ligtas na taguan sa loob ng mga nakatagong lagusan. Bagaman nasa ilalim pa rin sila ng mansyon, pansamantala silang hindi matutuklasan. Habang nagpapahinga si Salvador ay pinag-aralan naman ni Rodolfo ang tabak na sandigan. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga ukit sa talim. May mga simbolong hindi niya nauunawaan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, ay tila may mga alaalang hindi kanya ang pumapasok sa kanyang isip. Mga larawan ng mga lumang labanan, mga manunugis, mga halimaw, mga taong nagbuwis ng buhay upang mapigil ang kadiliman. Napapikit siya, at nang muling dumilat ay tila mas malinaw na ang kanyang pag-unawa sa sandata. Parang may iniwang kaalaman dito ang mga naunang gumamit. Hindi man salita, ngunit sapat upang gabayan ang susunod na hahawak. Biglang nagsalita si Salvador, hindi lahat ay kayang gamitin ng buo ang sandigan. Napatingin si Rodolfo. Bakit? Dahil hindi ito simpleng tabak. Ang tunay na lakas nito ay lumalabas lamang kapag ginagamit para sa tamang layunin. Tahimik na nakinig si Rodolfo. Maraming sumubok na gamitin iyon para sa kapangyarihan. Lahat sila ay nabigo. Muling pinagmasdan ni Rodolfo ang talim. Hindi siya naghahanap ng kapangyarihan. Hindi rin siya naghahanap ng karangalan. Isa lamang ang nais niya, tapusin ang kasamaan bago pa ito kumalat. Bandang hapon ay nakarinig sila ng mahinang pagiyak mula sa isang kalapit na lagusan. Agad silang naging alerto, maingat silang lumapit, at doon nila natagpuan ang isang batang lalaki. Marumi ang damit nito, payat, at halatang matagal nang nagtatago. Nang makita sila ay napaatras ito. Huwag! Hindi kami masasama, sabi ni Rodolfo. Nanatiling takot ang bata. Ngunit nang makita nito si Salvador, ay bahagyang kumalma. Ako si Tomas, sabi ng bata. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Salvador. Kinidnap nila ako. Nanahimik ang dalawa. Marami pa kaming bata noon, pero isa-isa silang nawala. Nanikip ang dibdib ni Rodolfo. Muling nagpapaalala iyon kung gaano kasama ang mga nilalang na kanilang kinakalaban. May alam ka bang daan palabas? Tanong niya. Tumango si Tomas. May nakita akong lihim na lagusan. Pero may bantay. Nagkatinginan sina Rodolfo at Salvador. Mahalaga ang impormasyong iyon. Maaari nilang magamit ang lagusan para mailabas ang mga bihag. O baka makapasok sa pinakaloob na bahagi ng dambana, sabi ni Salvador. Agad silang sumama sa bata. Matagal nilang tinahak ang makikitid na daanan sa ilalim ng mansyon. Sa bawat sulok ay may mga bakas ng sinaunang istruktura. Parang hindi lamang ito simpleng lagusan. Parang bahagi ito ng isang mas matandang lugar na natabunan lamang ng panahon. Maya-maya ay nakarating sila sa isang makitid na siwang sa bato. Narito, sabi ni Tomas. Maingat na sumilip si Rodolfo. At nakita niya ang isang napakalaking silid, mas malaki pa sa lahat ng kanilang napuntahan. Sa gitna nito ay may napakalalim na hukay, at sa ilalim ng hukay ay may kakaibang liwanag na kulay pula.
Parang may apoy. Ngunit hindi apoy na karaniwan. Mas madilim. Mas nakakatakot. Napansin din niya ang isang malaking pintuang bato sa kabilang panig. Punong-puno ito ng sinaunang simbolo. Napahigpit ang panga ni Salvador. Iyan ang dambana. Sa likod ng pintuang iyan isasagawa ang ritual. Naramdaman ni Rodolfo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napakalapit na nila, ngunit habang pinagmamasdan niya ang lugar ay may isa pang bagay na kanyang nakita. May isang tao na nakatayo sa harap ng pintuan. Nakasuot ito ng itim na balabal. Isa sa 6 na bantay. Hindi ito gumagalaw. Parang estatwa lamang. Ngunit ramdam ni Rodolfo ang matinding kapangyarihang nagmumula rito at bago pa siya makaatras ay biglang lumingon ang nilalang. Direkta sa kanyang direksyon, kahit imposible sanang makita siya, unti-unti itong ngumiti. Pagkatapos ay itinaas nito ang isang kamay. Kasunod niyon ay nagsimulang manginig ang buong silid. Bumukas ang mga nakatagong lagusan sa paligid at mula sa mga ito ay lumabas ang napakaraming aswang. Parang matagal na silang naghihintay. Parang alam nilang darating si Rodolfo sa lugar na yon. Nanlamig si Tomas. Napaatras si Salvador. At si Rodolfo ay napahawak sa puluhan ng sandigan. Dahil malinaw na ngayon, hindi aksidente ang lahat ng ito. May nagdala sa kanila roon. At tila nagsisimula na ang tunay na laban. Niyanig ng malalakas na pagyanig ang buong ilalim ng mansyon. Mula sa bawat lagusan ay nagsulputan ang mga aswang. Daan-daang matang mapula ang sabay-sabay na tumitig kina Rodolfo, Salvador at Tomas. Parang mga lobo na nakapaligid sa kanilang bibiktimahin. Ngunit sa pagkakataong iyon ay walang bakas ng takot sa mukha ni Rodolfo. Tahimik lamang niyang hinugot ang sandigan. At sa sandaling lumabas ang sinaunang tabak mula sa kaluban nito, ay kumislap ang mga ukit sa talim. Kasabay niyon ay lumiwanag din ang kanyang medalyon. Parang muling nagising ang 2 sinaunang sandata. Napansin iyon ng bantay ng dambana na nakatayo sa harap ng malaking pintuan. Nawala ang ngiti nito. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Rodolfo ang pag-aalinlangan sa mukha ng nilalang. "Sandigan!" bulong nito. Tila kilalang kilala nito ang tabak. Totoo pala. Humakbang si Rodolfo. 1, 2, 3. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa sandata. Sa likuran niya ay naroon sina Salvador at Tomas. Alam niyang kapag nabigo siya, walang makakaligtas. "Wala kayong matatakbuhan," sigaw ng isa sa mga aswang. Ngunit hindi sumagot si Rodolfo. Mabilis siyang sumugod. Parang kidlat ang kanyang pag-atake. Nagulat ang mga unang aswang na sumalubong sa kanya. Masyado silang umasa sa kanilang bilang. Sa isang mabilis na galaw ay bumagsak ang una. Kasunod ang ikalawa. Pagkatapos ang ikatlo. Lumitaw ang kakaibang liwanag mula sa talim ng sandigan. At bawat tama nito ay tila nag-iiwan ng sugat na hindi kayang pagalingin ng mga nilalang. Sunod-sunod na umatras ang mga aswang, ngunit napakarami nila. Maya-maya ay napapaligiran na muli si Rodolfo. Samantala nakikipaglaban din si Salvador gamit ang kanyang lumang tabak. Bagamat mabagal na siya kumilos kumpara noon, nananatili pa rin ang kanyang husay. At sa kanilang likuran ay mahigpit na binabantayan ni Tomas ang daanan. Hindi siya mandirigma, ngunit determinado siyang makatulong. Makalipas ang ilang minuto ay napansin ni Rodolfo ang isang bagay. Hindi umaatake ang bantay ng dambana, tahimik lamang itong nakamasid. Parang sinusukat siya, parang hinihintay ang tamang sandali at nang magsalubong ang kanilang mga mata ay bigla itong kumilos. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na ito ni Rodolfo. Napaatras siya. Hindi niya naramdamang gumalaw ang nilalang. Masyado itong mabilis. Kaagad silang nagpalitan ng suntok at saksak. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon ay nakatagpo siya ng kalabang halos kapantay niya sa bilis. Malakas ang bawat atake. Mabilis. Eksakto. Parang matagal nang nakikipaglaban ang nilalang na iyon sa mga manunugis. Nang magtagpo ang kanilang mga sandata ay kumalat ang malakas na puwersa sa paligid. Napaatras pareho, ngunit kapwa hindi nasaktan.
Ikaw pala ang pinili ng sandigan, sabi ng bantay. Hindi ako ang pumili nito. Kundi, tungkulin ang pumili sa akin. Bahagyang ngumiti ang nilalang, ngunit walang saya sa ngiting iyon, tanging kalungkutan. At pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita itong muli. Katulad ng dati, napakunot ang noo ni Rodolfo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang bantay, sa halip ay tinanggal nito ang hood na tumatakip sa muka. At nang makita yon ni Salvador ay bigla itong namutla. Hindi makapaniwala ang matanda. Ikaw! Nanginig ang kanyang tinig. Imposible! Napatingin si Rodolfo. Sino siya? Hindi agad nakasagot si Salvador. Parang nakakita siya ng multo. Makalipas ang ilang sandali ay saka lamang siya nakapagsalita. Siya si Esteban. Nanahimik si Rodolfo. At nang marinig niya ang sumunod na sinabi ng matanda ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isa siyang manunugis. Parang huminto ang oras. Maging ang mga aswang sa paligid ay natahimik. Si Esteban ang kasama ko nang harapin namin si Luciano 20 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Ngunit mas nakagulat ang sumunod na sinabi ng bantay. Hindi ako namatay! Tahimik ang paligid. Tulad ni Salvador, nabigo rin ako. Ngunit hindi ako nakalaya. Napayuko ito. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Rodolfo ang bakas ng paghihirap sa mukha nito. Binago nila ako. Nanikip ang dibdib ni Salvador dahil ngayon lamang niya nalaman ang sinapit ng dati niyang kasama. 20 taon, bulong niya. 20 taon kitang inakalang patay. Mapait na ngumiti si Esteban. Mas mabuti pang namatay na lamang ako. Tahimik ang lahat. At sa loob ng ilang segundo ay tila nawala ang digmaan sa paligid. Ngunit mabilis ding naglaho ang sandaling iyon dahil biglang bumukas ang malaking pintuang bato sa likod ni Esteban. Kasabay niyon ay kumalat ang isang malamig at mabigat na presensya. Parang may nagising sa kailaliman ng dambana. Unti-unting nagluhod ang lahat ng aswang, maging ang ibang bantay ng dambana na nagsisimulang lumitaw mula sa mga anino. Napatingin si Rodolfo sa madilim na lagusan sa likod ng pintuan at doon niya narinig ang mabagal na yabag. Isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, mabagal, mabigat. At bawat hakbang ay tila nagpapayanig sa buong lugar. Namutla si Salvador, napaatras si Tomas. At maging si Esteban ay yumuko dahil alam nilang lahat kung sino ang paparating. Pagkaraan ng ilang sandali ay may isang matangkad na aninong lumitaw mula sa kadiliman. Hindi pa man niya nakikita ng buo ang mukha nito ay alam na ni Rodolfo ang katotohanan. Dumating na ang oras na matagal nilang kinatatakutan at ang halimaw na dapat ay nanatiling alamat ay muling naglalakad sa mundo ng mga buhay. Nabalot ng nakapangingilabot na katahimikan ang buong dambana. Lahat ng aswang ay nakaluhod. Lahat ng bantay ng dambana ay nakayuko. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. At mula sa kailaliman ng madilim na lagusan ay dahan-dahang lumitaw ang nilalang na dahilan ng lahat ng paghihirap sa San Gerardo. Matangkad, payat, nakasuot ng mahabang itim na kasuotan, maputla ang balat, at may mga matang tila gawa sa kadiliman mismo. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagwawala. Ngunit ang simpleng presensya nito ay sapat upang maramdaman ng lahat ang takot. Si Luciano Varga, ang pinunong aswang na matagal nang pinaniniwala ang patay. Ang halimaw na naging alamat sa hanay ng mga manunugis. At ngayon ay nakatayo siyang muli sa harapan nila. Tahimik lamang siyang naglakad palabas ng lagusan. Mabagal, kontrolado. Parang isang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian. Nang tuluyan siyang huminto ay dumako ang kanyang tingin kay Rodolfo. At sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. Ikaw ang apo ni Mateo Serrano. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Hindi niya inaasahan iyon. Ang pangalang iyon ay pangalan ng kanyang lolo, ang taong nagbigay sa kanya ng anting-anting.
ang taong nagturo sa kanya ng unang aral tungkol sa mga nilalang ng dilim. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Bahagyang ngumiti si Luciano. "Kilalang kilala ko ang iyong lolo." Muling uminit ang medalyon sa dibdib ni Rodolfo. Mas matindi kaysa dati. Parang may matinding galit itong nararamdaman. Parang kinikilala nito ang nilalang na nasa harapan nila. At sa sandaling iyon ay may naalala si Salvador. Bigla siyang namutla. "Mateo Serrano." Napatingin si Rodolfo sa kanya. "Ano?" Ngunit si Salvador ay nakatingin lamang kay Luciano. Parang may unti-unting nabubuong katotohanan sa kanyang isip. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Si Mateo ang manunugis na sumugat sa iyo noon." Tumango si Luciano. "Siya nga. 3 beses niya akong muntik mapatay." Tahimik si Rodolfo. Hindi kailanman ikinuwento ng kanyang lolo ang mga pangyayaring iyon. Ngunit ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit. May mga lihim na piniling ibaon ng matanda hanggang kamatayan. Ngumiti si Luciano. "Matapang ang iyong lolo. Ngunit katulad ng iba, nabigo rin siya." Humigpit ang kamao ni Rodolfo. "At mabibigo ka rin." Nawala ang ngiti ni Luciano. Makalipas ang ilang segundo ay tumawa siya. Hindi malakas, hindi nakakatakot. Ngunit mas lalong nakapanghihilakbot dahil sa katahimikang kasama nito. "Narinig ko na yan ng maraming beses." Pagkatapos ay itinaas niya ang isang kamay. Kasabay niyon ay nagsimulang magliwanag ang pulang hukay sa gitna ng dambana. Unti-unting kumalat ang mapulang liwanag sa buong silid at nagsimulang sumigaw ang mga bihag sa kabilang bahagi ng lugar. Agad na napalingon si Rodolfo. Nakita niya sina Mateo at ang iba pang mga bilanggo. Nagsisimula na ang ritual. Napakapit siya sa sandigan, ngunit bago pa siya makakilos ay nagsalita si Luciano. "Huli ka na!" At tila sinang-ayunan iyon ng buong paligid. Biglang sumiklab ang kakaibang enerhiya mula sa hukay. Nagliwanag ang mga simbolong nakaukit sa sahig. Isa-isa, paikot, parang isang higanteng bilog na nabubuhay. Kasabay nito ay nagsimulang magbago ang anyo ng mga aswang. Mas humaba ang kanilang mga pangil. Mas naging mapula ang kanilang mga mata. At mas naging mabagsik ang kanilang anyo. Napansin niyon ni Salvador. Pinapalakas sila ng ritual. Tumango si Rodolfo. Alam niyang hindi na sila maaaring maghintay. Kapag nagtagal pa ito, magiging imposible nang pigilan ang mga kalaban. Ngunit bago pa siya makasugod, ay may humarang sa kanyang daraanan. Si Esteban, ang dating manunugis, ang naging bantay ng dambana. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. "Wala kang pagpipilian," sabi nito. "Mayroon," umiling si Esteban. "Hindi mo siya kilala. At hindi mo rin ako kilala." Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Esteban. Parang may mabigat na desisyon siyang ginagawa. At sa wakas ay nagsalita siya. "Makinig kang mabuti." Nagulat si Rodolfo. Hindi iyon ang inaasahan niya. 300 ang papunta sa puso ng dambana. 2 ang puno ng bitag. 1 lamang ang ligtas. Tahimik na nakinig si Rodolfo. Sa likod ng hukay, may isang lumang tarangkahan. Iyon ang daan. Nanlaki ang mga mata ni Salvador. "Esteban?" Mapait na ngumiti ang dating manunugis. 20 taon na akong alipin. Pagod na ako." Natahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Rodolfo ang totoong tao sa likod ng anyong halimaw. Isang mandirigmang matagal nang nawalan ng pag-asa. Ngunit hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang pagkatao. "Salamat," sabi ni Rodolfo. Tumango si Esteban. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang sandata at humarap sa mga aswang. Maging si Don Severino ay nagulat. "Anong ginagawa mo?" Hindi sumagot si Esteban. Sa halip ay humakbang siya sa pagitan ni Rodolfo at ng mga kalaban. "Umalis kayo.
Tahimik ang lahat. At sa sumunod na sandali ay sumigaw si Don Severino. "Traidor!" Kasabay niyon ay sumugod ang 12-dosenang aswang, ngunit hindi umatras si Esteban. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon ay muli siyang lumaban bilang isang manunugis. Habang nagsisimula ang kaguluhan ay mabilis na tumakbo sina Rodolfo at Salvador patungo sa likod ng pulang hukay. Gaya ng sinabi ni Esteban, may nakatagong tarangkahan doon. Halos hindi ito makita sa dilim. Ngunit nang lapitan nila ay kusang uminit ang medalyon ni Rodolfo. Parang kinikilala nito ang lugar. Mabigat ang pintuan. Ngunit nang itulak nila ito ay bumukas rin. At sa likod nito ay may isang napakalawak na silid. Mas matanda pa kaysa sa buong mansyon. Mas matanda pa kaysa sa mga lagusan. Sa gitna nito ay may isang dambanang yari sa itim na bato. At nakapatong doon ang isang bagay na agad nagpabago sa ekspresyon ni Salvador. Isang lumang kahon. Isang kahong pilak. "Imposible!" bulong niya. "Ano iyon?" tanong ni Rodolfo. Hindi agad nakasagot ang matanda. Nakatingin lamang siya rito, parang nakakita ng bagay na matagal nang nawawala. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Iyan ang sisidlan." "Sisidlan?" Tumango si Salvador. "Ang sisidlan ng tunay na kapangyarihan ni Luciano." Nanlamig si Rodolfo. Kung gayon, hindi pa ganap na kumpleto ang pagbabalik ng kanilang kalaban. May isa pang bagay na kailangan nitong makuha. At ngayon ay nasa harapan nila iyon. Ngunit kasabay ng pagkaunawang iyon, ay may isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw mula sa labas ng silid. Kasunod nito ay isang sigaw. Sigaw ni Esteban. Pagkatapos ay katahimikan. Nagkatinginan sina Rodolfo at Salvador at pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin nito. Nagsimula na ang huling yugto ng kanilang laban. Nanginginig pa ang buong dambana nang marinig ni Rodolfo at Salvador ang huling sigaw ni Esteban. Pagkatapos noon ay wala nang sumunod. Tanging katahimikan. Isang mabigat at malungkot na katahimikan. Alam nilang pareho kung ano ang maaaring nangyari. Ngunit wala silang panahon upang magluksa. Sa harapan nila ay naroon ang pilak na kahon na tinatawag ni Salvador na sisidlan. Tahimik na lumapit si Rodolfo rito. Habang papalapit siya ay lalong umiinit ang kanyang medalyon. Parang may hindi nakikitang puwersang nag-uugnay sa dalawang bagay. "Ano ba talaga iyan?" tanong niya. Huminga ng malalim si Salvador. 20 taon na ang nakalipas nang matalo si Luciano, hindi namin nagawang sirain ang kanyang kapangyarihan. Kaya itinago namin ito. Napakunot ang noo ni Rodolfo. "Kami? Ang mga natitirang manunugis." Dahan-dahang inilagay ng matanda ang kamay sa kahon. Ang kapangyarihan ng isang nilalang na tulad ni Luciano ay hindi basta nawawala. Kailangan itong ikulong. At iyan ang ginamit namin. Natahimik si Rodolfo. Kung ganoon, ang kahong nasa harapan nila ay hindi simpleng lalagyan. Isa itong bilangguan. At kung makukuha ito ni Luciano, maaaring tuluyan ng maibalik ang kanyang dating lakas. Maya-maya ay may narinig silang malalakas na yabag. Papalapit, mabilis, marami. Agad na humawak si Rodolfo sa sandigan. Ngunit bago pa man bumukas ang pintuan, ay nagsalita si Salvador. "Dalhin mo ang sisidlan. Ako ang haharang." Umiling si Rodolfo. "Hindi kita iiwan." Ngumiti ang matanda. "Maraming taon na akong nabuhay. Ngunit ikaw," tumigil ito sandali, "ikaw ang may pag-asa." Bago pa makasagot si Rodolfo ay bumukas ang pintuan at sumugod ang mga aswang, kasama si Don Severino. Parang rumagasa ang bagyo. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga nilalang, ngunit hindi umatras si Salvador. Sa kabila ng kanyang edad, ay buong tapang siyang sumalubong sa mga ito. Habang nakikipaglaban ang matanda, mabilis namang kinuha ni Rodolfo ang sisidlan. Pagkahawak niya rito ay may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Mga larawan.
mga alaala, mga labanan ng nakaraan. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakita niya ang kanyang lolo. Batang-bata pa, kasama sina Salvador at Esteban, nakikipaglaban kay Luciano. Napahinto siya, ngunit agad ding nawala ang mga larawan at bumalik siya sa kasalukuyan. "Kumilos ka na!" sigaw ni Salvador. Mabilis na tumakbo si Rodolfo. Habang papalayo siya ay naririnig niya ang matinding labanan sa likuran. Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang ilayo ang sisidlan. Kailangan niyang pigilan si Luciano. Tinahak ni Rodolfo ang mga sinaunang lagusan sa ilalim ng dambana. Habang tumatakbo ay hindi nawawala sa isip niya ang mga larawang nakita niya mula sa sisidlan. Hindi niya akalaing bahagi pala ng kasaysayan ng mga manunugis ang kanyang lolo. Marami itong itinagong lihim at marahil ay may dahilan kung bakit hindi nito kailanman ikinuwento ang lahat. Maya-maya ay nakarating siya sa isang maliit na silid. Mukhang taguan ito noong unang panahon. May mga lumang kagamitan, mga tala, at isang mesa na natatakpan ng alikabok. Napansin niya ang isang lumang aklat. Nang buksan niya ito ay agad niyang nakilala ang sulat kamay kay Mateo Serrano. Ang kanyang lolo, mabilis niyang binasa ang mga pahina at doon niya natuklasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi si Salvador ang pinuno noon ng mga manunugis. Hindi rin si Esteban, kundi ang kanyang lolo. At siya rin ang unang nakadiskubre sa lihim ng sisidlan. Ngunit may mas nakagugulat pa. Sa huling pahina ay may nakasulat, "Kapag muling bumalik si Luciano, tanging ang dugo ng aking angkan ang maaaring gumamit ng buong lakas ng sandigan." Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo, kaya pala tila tumutugon sa kanya ang tabak, kaya pala parang may sariling buhay ang sandata. Hindi ito nagkataon, matagal na pala siyang bahagi ng laban na ito. At marahil ay iyon ang dahilan kung bakit siya dinala ng kapalaran sa San Gerardo. Habang binabasa ni Rodolfo ang tala, ay biglang nanginig ang buong lagusan. Kasunod nito ay isang malakas na pagsabog mula sa malayo. Mabilis siyang tumayo at agad na bumalik sa pinangyarihan ng labanan. Pagdating niya ay nadatnan niya ang wasak na silid. Maraming aswang ang nakahandusay. May mga baturing bumagsak mula sa kisame. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Salvador. Sugatan, duguan, ngunit buhay pa. At sa kanyang harapan ay si Don Severino. Halos hindi na makilala ang aswang. Punong-puno ng sugat ang katawan nito, ngunit nananatili pa rin ang galit sa kanyang muka. "Nasaan ang sisidlan?" sigaw nito. Hindi sumagot si Rodolfo. Sa halip ay humakbang siya pasulong. Nagkatinginan silang dalawa. At sa pagkakataong iyon ay alam nilang hindi matatapos ang lahat hanggat may isa sa kanilang nakatayo. Mabilis na sumugod si Don Severino, ngunit iba na ngayon si Rodolfo. Mas malinaw ang kanyang isip, mas matatag ang kanyang loob, at tila mas tumutugon na rin ang sandigan. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nabaligtad ang laban. Unti-unting napaatras ang aswang hanggang sa marating nito ang gilid ng pulang hukay. Napatigil ito, napatingin kay Luciano sa malayo, parang humihingi ng tulong. Ngunit walang ginawa ang pinuno nito, tinitingnan lamang siya. At doon naunawaan ni Don Severino ang katotohanan. Isa lamang siyang kasangkapan, isang tauhan na maaari ng itapon. Makalipas ang ilang segundo ay bumagsak ang sandigan at tuluyang natalo si Don Severino. Nang mawala ang kanyang lakas ay nahulog siya sa pulang hukay at nilamon ng kadiliman. Tahimik na pinanood ni Luciano ang pagbagsak ng kanyang pinakamatapat na tagasunod. Walang lungkot, walang galit, parang walang anumang halaga ang nangyari. At iyon ang higit na nakakatakot. Humakbang siya, pasulong, at sa bawat hakbang ay tila bumibigat ang hangin. "Alam mo ba kung bakit ako hindi namamatay?" tanong niya kay Rodolfo. Tahimik lamang ang manunugis. "Akala ninyo noon ay sapat na ang sugat. Akala ninyo sapat na ang sandigan." Ngumiti siya. "Ngunit may bagay na hindi ninyo alam." Maya-maya ay itinuro niya ang pulang hukay. "Iyan ang puso ng dambanang ito. Iyan ang pinagmumulan ng aking buhay."
Naramdaman ni Rodolfo ang panlalamig. Kung ganoon, kahit mapatay nila si Luciano ay maaari pa rin itong makabalik hanggat umiiral ang dambana, hanggat umiiral ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Kailangan nilang sirain pareho ang halimaw at ang puso ng ritual. Unti-unting nagliwanag ang mga ukit sa sandigan. Kasabay nito ay lumiwanag din ang medalyon ni Rodolfo. Parang nagkakaisa ang dalawang sinaunang bagay. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang buong kapangyarihan ng kanyang pamana. Hindi ito simpleng lakas, hindi ito mahika, kundi ang lakas ng loob ng mga naunang lumaban, ng mga manunugis na nagbuwis ng buhay, ng kanyang lolo, ng mga taong tumangging sumuko sa kadiliman. Sa kabilang panig ay nakatayo si Luciano, ganap na gising, ganap na makapangyarihan, at handa ng simula ng kanyang paghahari. Sa pagitan nila ay ang pulang hukay, ang puso ng dambana, ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Tahimik na lumapit si Salvador sa tabi ni Rodolfo. Duguan, pagod, ngunit nakatayo pa rin. Handa ka na ba? Tanong ng matanda. Tumingin si Rodolfo sa kanyang tabak. Pagkatapos ay kay Luciano, at sa wakas ay tumango siya. Sisimulan na natin. Ngumiti si Luciano, at sa unang pagkakataon ay lumabas ang kanyang tunay na anyo. Humaba ang kanyang mga pangil, lumaki ang kanyang katawan, at kumalat ang napakadilim na enerhiya sa buong dambana. Nagsimulang manginig ang kisame, nagbitak ang sahig, at umaling-aungaw ang sigaw ng mga natitirang aswang. Dahil alam nilang lahat na wala ng pag-urong, wala ng pagtatago, wala ng ibang daan. Nagsisimula na ang huling laban na magpapasya sa kapalaran ng San Gerardo. Nanginginig ang buong dambana habang magkatapat sina Rodolfo at Luciano Varga. Sa paligid nila ay nagbibitak ang mga bato. Ang pulang hukay sa gitna ng dambana ay naglalabas ng kakaibang liwanag na tila buhay. At sa bawat sandaling lumilipas ay lalo itong lumalakas. Ganap nang nagbago ang anyo ni Luciano. Mas matangkad, mas mabagsik, mas nakakatakot kaysa sa anumang nilalang na nakita ni Rodolfo. Ngunit hindi umatras ang manunugis. Mahigpit niyang hinawakan ang sandigan. At sa unang pagkakataon ay tila tumugon ang tabak sa kanyang buong pagkatao. Lumitaw ang mga sinaunang ukit sa talim at kumalat ang liwanag nito sa buong dambana. Ngumiti si Luciano. Sa wakas, tunay mo nang ginagamit ang sandata. Pagkatapos ay bigla itong sumugod. Parang kidlat ang bilis nito. Nagulat maging si Rodolfo. Halos hindi niya nasalag ang unang pag-atake. Tumalsik siya sa sahig. Bumangga sa isang haligi at agad na nakaramdam ng matinding sakit. Ngunit hindi siya sumuko. Tumayo siya at muling humarap sa halimaw. Nagsimula ang pinakamabagsik na laban sa kanyang buhay. Habang abala si Rodolfo sa pakikipaglaban kay Luciano, ay unti-unting lumalawak ang pulang liwanag mula sa hukay. Napansin niyon ni Salvador at agad niyang naunawaan ang panganib. Kahit mapatay nila si Luciano, mananatili pa rin ang kapangyarihan nito hanggat buhay ang dambana. Kailangan itong sirain, ngunit alam niyang may kapalit iyon. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng hukay at doon niya nakita ang sinaunang mga simbolo. Mga simbolong minsan na niyang nakita 20 taon na ang nakalipas. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagkatalo nila, ang pagkawala ni Esteban, ang pagkabihag niya, at ang pagkabigo nilang tapusin si Luciano. Panahon na, bulong niya. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang lumang agimat. Isa ito sa mga natitirang gamit ng kanilang samahan. At alam niyang sapat ang kapangyarihan nito upang sirain ang puso ng dambana. Ngunit kailangan ng buhay bilang kapalit. Napatingin siya kay Rodolfo at bahagyang ngumiti. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa gitna ng mga simbolo. Kasabay noon ay sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog.
Napatigil si Luciano, maging si Rodolfo ay napalingon at nakita niya si Salvador. Napalilibutan ng liwanag. Unti-unting nawawala ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang mukha ay may kapayapaan. "Salvador, sigavato!" sigaw ni Rodolfo. Ngumiti lamang ang matanda. "Tapusin mo na ito." Kasabay ng kanyang mga salita ay nagsimulang mabasag ang mga sinaunang simbolo. Nagbitak ang sahig, nagguho ang mga pader, at unti-unting nawalan ng liwanag ang pulang hukay. Nangyari ang matagal nang hindi nagagawa. Nasira ang puso ng dambana. Biglang napasigaw si Luciano. Sa unang pagkakataon ay nakitaan siya ng takot. Hindi dahil masasaktan siya, kundi dahil nauunawaan niyang nawawala na ang pinagmumulan ng kanyang walang hanggang buhay. At ngayon ay maaari na siyang mamatay, tunay na mamatay. Galit na sumugod si Luciano. Parang isang mabanggis na hayop. Wala na ang kalmadong pinuno, wala na ang hari ng mga aswang. Isa na lamang siyang nilalang na desperadong mabuhay. Ngunit iba na rin si Rodolfo. Sa kanyang dibdib ay naroon ang alaala ng kanyang lolo, ni Esteban, ni Salvador, ng lahat ng mga taong lumaban bago siya. At sa kanyang mga kamay ay naroon ang sandigan. Muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Muling yumanig ang buong dambana. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Rodolfo ang may kalamangan. Humihina na si Luciano. Habang lumalakas ang loob ng manunugis, hanggang sa dumating ang sandaling matagal nang hinihintay. Nagkaroon ng isang maliit na puwang sa depensa ng halimaw at hindi ito pinalampas ni Rodolfo. Buong lakas niyang itinulos ang sandigan. Direkta sa puso ni Luciano. Napatigil ang lahat. Napatigil maging ang oras sa kanyang pakiramdam. Nanlaki ang mga mata ng hari ng mga aswang. Tumingin ito kay Rodolfo. Pagkatapos ay sa tabak na nakabaon sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon ay nakita niya ang sarili niyang wakas. Dumating din pala. Mabagal ang kanyang tinig. Pagkatapos ay napangiti siya. Hindi ngiting puno ng galit, kundi ngiting tila pagod na, at unti-unting naging abo ang kanyang katawan, hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Nang mawala si Luciano ay nagsimulang maglaho ang natitirang mga aswang. Ang ilan ay naging abo. Ang iba naman ay nawalan ng lakas at tumakas sa dilim. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon ay naging tahimik ang ilalim ng mansyon. Ngunit nagsisimula ng gumuho ang buong lugar. Mabilis na tumakbo si Rodolfo. Kasama si Tomas at ang mga nakaligtas na bihag. Isa-isa silang nakalabas sa mga lagusan, hanggang sa marating nila ang ibabaw ng lupa, at sa likuran nila ay bumagsak ang buong mansyon ni Don Severino, kasama ng mga lihim nito. Kasama ng kadilimang matagal nang nagtago roon. Nagsimula nang sumikat ang araw. Tahimik na pinagmasdan ni Rodolfo ang liwanag sa silangan. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang laban, ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Lumapit si Tomas. "Tapos na ba talaga?" Matagal bago sumagot si Rodolfo. "Tapos na, Rito." Napatingin ang bata sa kanya. "Rito?" Ngumiti ng bahagya si Rodolfo. May iba pang lugar. May iba pang laban. Naalala niya ang malaking mapa na nakita nila ni Salvador. Ang mga pulang marka. Ang iba pang pugad ng kadiliman. Hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Ngunit isang malaking panganib ang tuluyan ng natapos. Habang papalayo siya sa mga guho ng mansyon, ay hinawakan niya ang medalyon ng kanyang lolo. Tahimik siyang tumingin sa langit. At sa kanyang isip ay nagpasalamat siya kina Mateo Serrano, Salvador at Esteban. Mga taong nagbuwis ng buhay upang makarating siya sa puntong ito. Sa likuran niya ay unti-unting nagigising ang bayan ng San Gerardo. Isang bayang hindi na muling mabubuhay sa ilalim ng anino ng takot. At habang sumisikat ang araw, nagsimula namang maglakad si Rodolfo patungo sa panibagong landas. Dala ang sandigan, dala ang kanyang anting-anting,
at dala ang pangakong hanggat may kadilimang nagtatago sa mundo, hindi siya titigil sa pangangaso. Plakasang.